matuto at maaliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE at welcome sa third episode ng ating Learning Express 101 podcast. And tulad ng dati, kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, si Aya, ng inyong ka-LE, na gusto ko lang humingi ng tawad mga ka-LE, no? Dahil medyo matagal ulit tayong hindi nakapag-upload at hindi nakapag-update ng ating content sa main channel at sa ating podcast episode. Pero happy naman ako na nandito na ako ngayon and siguro naman mga ka-LE, no, pasensya na ako medyo matagal mag-upload. I know naman na kilala nyo ako bilang notorious na laging late and bihira lang mag-upload nitong mga nakaraan, and pasensya na for that. So dito sa ating third episode ng podcast, dalawang video ang ating i-cover. Ang ating from our main channel na Learning Express 101, the Flat Earth Theory video, and then yung pinaka-latest na upload, which is the Miracle Story video. So tulad ng dati, pumili pa rin ako ng mga comments na iniwan nyo sa ating mga videos, and then sasagutin or isa-shoutout natin ang mga yan sa episode na ito. So buckle up mga ka-LE. Ready na ba kayo? Yung mga ka-LE natin dyan sa likod, na-miss nyo ba ako? Ready na ba lahat? I hope ready na kayo mga ka-LE. Kunin nyo ang kape dahil promise ko sa inyo, marami kayong matututunan dito and very interesting ang mga bagay na pag-uusapan natin. Kaya simulan na natin ngayon. Pagpasensyahan nyo na yung boss ko mga ka-LE. Medyo pause lang. So ang ating unang comment ay mula kay Jeff Ann Soto. Sabi niya, paano kung surrogate mother pala si Maria ng Anunnaki? Pwede natin itong idagdag dun sa possibility na napag-usapan natin sa ating latest video. Parang in a sense kasi, pwede nga talaga, kapag binasa natin yung kwento ni Mary, Joseph, and Jesus, pwede talaga nating sabihin na human surrogate si Mary. Kasi ginamit siya ni Yahweh para ipagbuntis at dalhin sa mundo natin si Jesus, di ba? Kasi parang ganun yung trabaho ng mga surrogate mothers natin ngayon. By the way nga pala mga ka-LE, gusto ko lang sabihin na siguro hindi natin dapat ikwento sa mga bata yung kwento ng pagbubuntis ni Mary kay Jesus. Kasi according to some research, sinasabi na si Mary daw ay approximately 13 years old lamang noong binuntis siya ni Yahweh. So ibig sabihin, ang kwentong ito ay isang kaso ng teenage pregnancy at child abuse. So hindi magandang kwento yun mga ka-LE. Magbibigay ng hindi magandang impression sa mga bata. Kaya wag na lang natin yan ikwento. Yan, next comment na tayo mga ka-LE. Mula naman kay Richie the Fireman Manmalamog. Yun, sabi niya, naniniwala ako sa himala dahil hanggang ngayon, di napapatunayan ng science kung bakit ang ganda ng paggawa ng mundo, lalo na ang paglikha ng tao. Lahat ng kailangan ng tao ay binigay ng Diyos na libre, hangin, sikat ng araw at marami pang iba. So yun yung sabi niya. Pagpasensyahan nyo na yung mga aso sa paligid mga ka-LE. Kung naririnig man. Sorry. So magandang punto yan ka-LE, no? Magandang maging ganyan yung pananaw mo sa buhay. And probably nakakatulong yan sa'yo as an individual. Back to your comment dun sa sinabi mo about sa science. Ganun talaga. Hindi pa talaga kayang i-explain ng science ang lahat ng bagay. Pero darating din yung panahon na magagawa ng science yun. Ganun kasi talaga yung method ng pagtuklas sa mundo ng science eh. Nagsisimula tayo sa mga bagay na hindi natin alam. And then, unti-unting madadagdagan yung knowledge and mga kaalaman natin sa bagay na yun through research, experiments, and test. Ganun lang talaga. Sa ngayon, marami pa rin tayong bagay na hindi naiintindihan. Pero darating din tayo dun. Maintindihan din natin yun. Dahan-dahan lang talaga yung pag-akit natin sa hagdan. About naman dun sa sinabi mo na maganda ang paggawa sa mundo at ang lahat ng kailangan ng tao ay binigay na ng Diyos ng libre, ay misunderstanding lang ng cause and effect. Pakinggan nyo ito mga ka-LE. Nasasabi lang natin na maganda ang mundo na ito o parang perfect yung environment natin kasi dito tayo nag-evolve.
Ang species natin yung nag-adjust sa kondisyon ng Earth. Hindi ang Earth ang nag-adjust ng conditions nito para sa atin. I hope na naintindihan nyo tong pinupunto ko mga ka-LE kasi madalas ko rin tong marinig eh. Pakiramdam kasi natin, tayong mga tao as a species, parang perfect yung mundo or yung environment natin para sa atin. May thinking pa nga na parang kung talagang hindi tayo nilagay ng Diyos sa mundo na to, bakit yung hangin ay perfect para sa atin at sa iba pang mga hayop? Without even trying to understand that Earth hasn't always been like this. Perfect yung oxygen sa hangin para sa atin kasi yung mga organisms na hindi fit na i-take yung oxygen ay naging extinct na millions of years ago. Kaya natural lang na tayong mga organisms na fit sa environment ang matitira at mabubuhay. Ang problema lang talaga is nami-misunderstood natin na ginawa etong mundo para sa atin. Pero ang realidad is nandito na talaga yung Earth noon pa man at tayo yung nag-adjust para manatili tayong buhay sa mundo na to. Tayo kasing mga tao, kaya tayo ganito, mahilig kasi tayong maglagay ng meaning sa mga bagay-bagay at pangyayari. Actually mga ka-LE, konting observation nga lang sa paligid, mapapansin na natin na malitong idea na to eh. Paano natin nasabi na perfect at ginawa tong mundo na to para sa atin kung sobrang delikado na mabuhay dito, 'di ba? Bilang halimbawa na lang. Kaya lang naman ganito kadali yung buhay natin ay dahil na-imbento natin ang civilization. Isipin niyo mga ka-LE, na-try niyo na bang tumira sa kalikasan? Sobrang hirap niyang gawin, as in, maliit lang talaga yung chances of survival. Baka kapag kinuha kayo sa civilization natin ngayon and then dinala kayo sa bundok, baka hindi kayo mag-survive. Baka masabi niyo na itong mundo na to hindi ginawa para sa atin. Kaya lang natin nasasabi yun kasi maganda yung sitwasyon natin ngayon. Pero kung iisipin mo, sobrang daming bagay at pangyayari na delikado at nakakasama para sa atin na matatagpuan dito rin sa Earth. Diba isipin nyo yun, taon-taon, hundreds of thousands ang namamatay sa lindol, bagyo, tsunami at sunog. Diba? Ilagdag mo pa yung mga kumakalat na nakakamatay na sakit na dala ng mga bakterya at virus. Diba? Tulad ng corona, zika, monkeypox, cancer cells. Diba nitong nakaraan nga lang, nag-trending dito sa Pilipinas yung rabies virus. Mga bagay na nakakamatay yan, na nandito rin sa Earth kasama natin. So imagine niyo ito mga ka-LE, kung ganyang karami yung komplikasyon ng mundo natin, di ba? Ultimo, virus at bakterya. Sobrang liliit na mga bagay. Kaya tayong patayin, di ba? Bakit pa ulit-ulit nating sinasabi na perfect ang Earth para sa atin? Kahit na obvious naman na hindi. Sana may natutunan kayo ron mga ka-LE, di ba? Bali ganito siya. Basta ang main point doon is ito. Kaya pakiramdam at tingin natin, perfect tong mundo na to para sa atin. Kasi dito tayo nag-evolve. Dito tayo lumaki. Dito tayo nag-develop. Ang nag-adjust ay tayong mga organismo. Hindi yung Earth ang nag-adjust para sa atin. Alright? Alright. Next comment na tayo mga ka-LE. Itong comment na ito ay galing kay Wendell G.F. Yan, sabi niya, para sa ating mga tao, tinatawag natin na himala kasi di natin maipaliwanag. Nasa type 1 civilization pa lang tayo sa Kardashev scale. Pag nag-improve na ang ating teknolohiya, maipapaliwanag na natin kung bakit nabuntis si Maria nang hindi sinisipingan. Si Belo nga nanganganak sa ibang babae eh. Himala ba yan? Sabi niya. Ito yung reason kung bakit nag-i-enjoy ako magbasa ng mga comments. Kasi ang dami ring nakakatabang comments talaga, sa totoo lang. Pero totoo rin ito mga ka-LE, no? Yung mga kwento na itinuturing nating himala ay mga technologies or events lang talaga na hindi natin maintindihan or ma-explain sa ngayon. Pero kapag pinag-aralan pa natin ng maigi yung mga bagay na yun, mas maiintindihan natin and ma-realize natin na hindi pala talaga sila himala, kundi technologies or science lang na pwede nating i-replicate and ipaliwanag. Alright? Next comment na tayo. So, itong susunod ay mula naman kay Zan1562. Sabi niya, nakikinig lang ako pero di ako naniniwala. Bago niya gawing alak ang tubig, nanalangin siya sa Diyos. Kaya ganun ang nangyari sa Bible. Nag-i-enjoy lang ako manood sa'yo ka-LE kasi kesa sa mga boring na channels, mas okay yung sa'yo. Ay, thank you ka-LE. Ang ganda ng sinabi
Ni Ka-LE Zan. Ang ganda ng sinabi mo, Zan. Promise. I love it. Ito yung sinasabi ko na open-minded na tao. Sabi niya, hindi siya naniniwala sa sinasabi ko, pero okay lang sa kanya na manood. Nakita niyo yung mga ka-LE, hindi siya nagalit sa akin. Nakinig lang siya. Hinayaan lang niya ako na parang sabihin yung mga nasa isip ko or ilabas kung ano yung opinion ko, 'di ba? Ganito yung mga dapat tinutularan ng mga taong close at narrow-minded. Parang may ganitong quotation yata or philosophy from Aristotle yata yun. Yung parang it takes, parang ganun, parang it takes, wait nga, para akong tanga mga ka-LE, andito yung cellphone ko, bakit hindi ko ginagamit? I-google ko na lang. Yon, ito yung sabi. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. Kaya, ganito mga ka-LE, kasi nagpapahiwatig yan ng pagiging open-minded. Yung para bang willing kang makinig at mag-analyze ng information kahit na hindi ka agree or naniniwala dun. Yan. Ganyan dapat. Ganito yung dapat tularan ng mga bashers ni LE. Hindi naman. Okay lang kahit may bashers tayo, walang problema. Alright, thank you Don. Thank you Zan. Thank you. Alright, next comment na tayo mula kay Brother Raymart. Yan, 2024. Sabi niya, pwede po bang magtanong, sir, artist po ba kayo? Yan. Artist? Sorry ka, LE. Nagulat lang ako. Parang ngayon ko lang ito narinig. Madalas kasi ang tanong sa atin ay kung atheist ba tayo, di ba? Hindi. Wait lang, sagutin muna natin ang tanong. Ka-LE, Brother Raymart, hindi po artist ang inyong lingkod. Hindi kami artist. Pero salamat sa tanong, ha? Kasi baka nagbibigay tayo ng artist energy, di ba? Pero naisip ko lang, what if nalito lang si Ka-LE, di ba? Tapos, ang gusto pala talaga niyang itanong ay kung atheist ba ako. Baka ganun, kasi hindi ko, wait lang, iniisip ko kung yung video ba natin about sa Himala ay may indication ng pagiging artist. Baka, feeling ko na autocorrect lang to. Feeling ko atheist talaga yung gustong itanong ni Ka-LE. Pero kung, dahil yun nga yung kinoment niya, sagutin na lang natin. Hindi po artist ang inyong lingkod, Brother Raymart. Thank you. Alright, thank you sa comment. Bago yun na, artist. Artist. Isa ka bang artist, Ka-LE? Ako, artist. Galing. Alright, next comment na tayo. Wala naman kay JR Clamohoy 9366. Yan. Sabi niya, sabi nga sa Bible, Adam and Eve ang unang tao. Pero tingnan nyo yung kulay at salita. Magkaiba. Pati mukha, magkaiba din. Kwentong barbero talaga. So, ang gusto yatang sabihin ni Ka-LE ay kwentong barbero talaga yung kwento nila Adam at Eve. Alright. Yung kwento kasi nila Adam at Eve, mga Ka-LE, ay pwede nating sabihin na ayoko sabihin kwentong barbero. I want to say na parang simpleng origin story lang siya. Yun na lang. I don't wanna say kwentong barbero kasi nag-i-indicate yun na parang fake or gawa-gawa lang yung kwento. Pero meron din kasing bahid ng katotohanan doon sa kwento, 'di ba? Sa kwento ng dalawa. Pero kung mga Ka-LE, kung iisipin nyo, yung kwento nila Adam at Eve sa Garden ng Eden ay walang masyadong pinagkaiba sa local legend natin na tungkol kay malakas at maganda. Madalas ko tong sabihin na hindi nire-represent ng Bible yung realidad ng mundo natin. Ang nire-represent nito ay ang nire-represent nito at ng mga kwento rito ay yung paniniwala at kaalaman ng mga tao mula sa panahon kung kailan ito na isulat. So, baka yun lang kasi yung paniniwala at alam ng mga tao nung mga panahon na yun. Nung panahon na sinulat nila yung kwento nila Adam at Eve. Pero ito mga Ka-LE, wait lang. Yung kwento nitong dalawa doon sa Garden ng Eden, marami itong bit-bit na tanong Tingnan mo. Una, bakit iba-iba yung itsura natin ngayon kung iisang couple lang pala yung pinagmula natin? 'Di ba? Kung doon lang pala tayo nagmula sa dalawa na yon. Pangalawa, ibig sabihin ba nun binuntis ng mga anak ni Adam at Eve ang isa't isa? 'Di ba? Incest ba yung ginawa nila? Kasi kung ang sagot ay oo, kadiri yung pamilya nila. Kung ang sagot naman ay hindi, saan nanggaling yung ibang tao na inasawa nila? Marami siyang
problema mga ka-LE. Talagang instead na magbigay siya ng paliwanag, mas marami siyang pinoprovide na tanong. Kumbaga, mas nakakalito siya. Gusto ko yung isang book na nabasa ko about dito di ko lang maalala kung anong book yun. Pero parang ganito yung sabi doon. What if yung kwento nila Adam at Eve ay hindi isang origin story? What if hindi talaga siya kwento kung saan tayo nagmula? What if kwento siya or paliwanag or alamat kung bakit nagsusuot ng damit ang mga tao at paano nag-start yung civilization natin? Isipin niyo mga ka-LE. Kasi kung mapapansin niyo mga ka-LE, no, sa lahat ng organisms dito sa Earth, tayong mga tao lang yung nagsusuot ng damit at nagtatayo ng civilization. Dun sa kwento nila Adam at Eve, pinaliwanag doon kung bakit kailangan nating magdamit at magtrabaho para mabuhay, which is yun yung realidad ng buhay nating mga tao ngayon. What if ang talagang pinapaliwanag nila Adam at Eve sa atin ay ang pagsusuot natin ng damit at paghihirap o pagtatrabaho para mabuhay, hindi yung pinagmula natin? Pag-isipan nyo yan mga ka-LE. Assignment nyo yan. Iwan nyo sa comment section kung ano yung opinion nyo. So, next comment na tayo mga ka-LE. Ito naman ay mula kay Rob Sniper Videos 9959. Sabi niya, merong ebidensya kaya nasulat yan sa Bible kasi merong eyewitnesses. Malayo sa fairy tales ang Bible. Yun yung sabi niya. Yes, sinasabi nga no na may mga eyewitnesses ang mga kwento sa Bible. Pero gaano tayo nakakasiguro na mapagkakatiwalaan ang mga witnesses na yon? Merong malalang misunderstanding yung mga tao pagdating sa mga kwento sa Bible, mga ka-LE. Ito yung idea na after mangyari yung isang event or yung kwento ay na-record or naisulat agad yun ng mga biblical writers. Kumbaga, after mangyari, na-record nila agad. Pero, malayo yan sa katotohanan, mga ka-LE. Madalas, ang halos lahat ng kwento na mababasa natin sa Bible, isinulat yan 30, 40, 50, minsan nga hundreds of years ago na ang lumipas matapos mangyari yung event na kinikwento nila. Ibig sabihin nito mga ka-LE, hindi nila na-i-record in real time yung mga events na kinikwento nila sa atin. Sample na lang mga ka-LE, no? Base sa mga research, sinasabi na yung mga Gospels sa New Testament ay naisulat roughly 40 to 50 years after mamatay si Jesus. Imagine niyo yun mga ka-LE, kung gaano kalayo sa panahon yung dalawang event na yun. Kung gaano katagal yung inantay nila bago nila simulang isulat yung buhay ni Jesus. Diba nasa 40 to 50 years? Imagine niyo mga ka-LE, ngayong 2025, magsusulat kayo ng report tungkol sa mga events na nangyari noong, let's say, 1985 or 1980. Ano yung chances na makukuha natin yung mga tama at totoong impormasyon versus sa mga maling impormasyon at fake news? Pwede nating sabihin na madali lang to kasi may mga records naman tayo tulad ng internet at libro. Pero dapat nating tandaan na iba yung sitwasyon para sa mga biblical writers noon dahil walang available na internet and libro para sa kanila. So, kung gano'n naman pala yung case, paano tayo nakakasiguro na accurate yung mga na-record nila? Dahil wala silang record na pwedeng pagbasihan at sobrang tagal nang nangyari ng event na gusto nilang i-explain, mas malaki yung tsansa na makapag-record sila ng mali or fake news. Ngayon, kung ganito yung kaso, anong tiwala ang pwede nating ibigay dun sa mga sinasabi nating eyewitnesses na mga biblical events? Sige nga, sagutin nga natin yun. Minsan nga, tayong mga tao, nalilimutan natin yung mga major events na nakaraang taon lang nangyari. 30 to 50 years pa kaya. Tapos, saka lang tayo mag-i-start mag-record. Ganun lang yun mga ka-LE. Kung sinasabi natin na totoo yung mga kwento sa Bible dahil meron silang eyewitness, dapat din nating tanungin kung mapagkakatiwalaan ba yung mga eyewitnesses na yun. Ganun lang. Para malaman natin yung totoo. Ganun talaga. Para malaman mo yung totoo, kailangan mong magtanong. Ganun yun.
Alright, next question or next comment na tayo mga ka-LE mula kay Jonathan Alcala. Ayan. Salamat sa new topic ka-LE. Ay, sabi niya, salamat sa new topic ka-LE. Interesting talaga lahat ng videos mo. Nai-excite talaga ako pag may bago na videos na nai-upload nyo po. Sana po tuloy-tuloy po kayo makapag-share ng mga ganitong topics. No skip ads here ka-LE. Yan, thank you ka-LE. Ay, thank you sa mga ka-LE natin na hindi nag-i-skip. Yan, thank you. Alright. Next comment. Thank you ka-LE Jonathan. Ingat ka palagi. Next comment naman tayo mula kay Rufino Bangkaya 9973. Ang ganda ng pangalan. Rufino. Sabi niya, isip bata lang naniniwala sa himala. Hindi kasi nila alam yung cause and effect. Uy, ang galing ng isang bagay. Kahit nga bata, di mo kayang lokohin eh. Tama si ka-LE sa sinabi niya. Ito yung tunay na babasag sa mga kwento ng himala. Ang katotohanan ng cause and effect. Kung ang effect ay nabuntis si Mary, probably ang cause nito ay nakipagsiping siya sa isang lalaki. Period. Ganon yun ka-LE. Yan ang galing ni ka-LE Rufino. Sorry mga ka-LE. Ang ganda kasi ng pangalan eh. Parang ngayon lang ako nakabasa ng ganun. Rufino. Alright, sige. Move on na tayo sa ating next comment. Yan. Galing kay Federico Castro 6825. Federico. Sorry mga ka-LE. Hindi ko napigilan. Ang channel na ito, sabi niya, ang channel na ito, Learning Express 101, ay humahatak sa mga taong nanunood na lumayo sa Diyos. Ito na naman tayo. So, hindi naman sa hinahatak yung mga tao. Grabe naman. Hindi naman sa hinahatak papalayo sa Diyos. Nag-share lang talaga tayo ng mga ideas dito sa channel natin. Hindi naman como meron tayong disagreement ay nilalayo ko na kayo sa Diyos eh, di ba? Pwede naman tayong magkaroon ng magkaibang paniniwala. Parang tulad na lang to dun sa quotation na sinabi ko kanina. It is a mark of an educated mind to entertain a thought without accepting it. Diba? Be open-minded na lang. Kung isipin mo nga ka-LE, parang mas nilalapit ko pa yung mga tao sa Diyos eh. Kasi una, tingnan nyo tinutulungan ko kayo na maintindihan yung mga bagay-bagay. And, ina-analyze natin yung mga biblical stories, di ba? Para mas maintindihan natin. Wala akong inaaway, wala akong pinipersecute, wala akong dinidiscriminate, wala rin akong sinasaktang tao. Kakainis yung mga asa. Pero pagpasensyahan nyo ng mga ka-LE. Ganyan, excited sila kapag nagre-record ako. So yun, wala tayong sinasaktang tao. Di ba? Pag nakita ng Diyos yung ginagawa ko, pag nalaman niya yung ginagawa ko, na ina-analyze natin itong mga biblical stories and nag-share ako ng knowledge, I'm sure matutuwa si Lord sa akin. Promise. Kasi makikita niya na tama yung ginagawa ko eh. Kung yung God na iniisip natin ay iisa, diba? Mas maiintindihan niya yun. Hindi siya magagalit sa akin for sure. Love ako ni Lord. Rufino. Sorry, last na yun mga ka-LE. Pasensya na. Alright, ang ating susunod na comment naman mga ka-LE ay mula kay Nomerco Toner 4752. Sabi niya, good, tama po, kahit ako hindi rin naniniwala. Isipin natin kung ngayon nangyari kay Maria na nabuntis, pero hindi si Jose ang nakabuntis at mayaman sila. Sigurado ako, ipapa-DNA nila yan para malaman talaga kung sino ang ama ni Jesus. Tama siya. Tama rin si ka-LE dito. Yan yung sinasabi ko. Sa miracle story, madali lang magsinungaling. Madali lang gumawa ng kwento. Pero hindi mo yan magagawa kapag scientific method na ang pinag-uusapan. Alam natin sa puso natin kung paano talaga nabubuntis sa mga babae. And yung kwento ni Maria, alam natin na malayo yun sa katotohanan. Diba? Pwede kang gumawa ng kwento at mapaniwala mo si Joseph, pero hindi ka makakapagsinungaling sa DNA test. Diba? Kung ngayon nangyari yung kwento ni Mary at ni Joseph, for sure, ipapa-DNA test talaga ni Joseph yung bata paglabas.
ipapa-DNA test niya yan sa mga tropa ni Mary or sa kumpare niya or sa boy best friend ni Mary para malaman ko sino talaga yung tatay. Kasi kung may alam na si Joseph noon sa reproductive system ng babae, for sure hindi siya mapapaniwala ni Mary. Pero note lang mga ka-LE, no? Yung tema ng virgin birth, common mythology siya pagdating sa mga origin story ng mga Messiah gods. So, hindi lang si Jesus yung may ganitong klaseng kwento. Common siya sa ancient world, sa totoo lang. Alright, next comment na tayo mga ka-LE. Mula naman to sa ating ka-LE na si Gardo Versace. Yan. Sabi niya, may gumagalang espiritu di umano na nambubuntis nang hindi nagpapaalam. According to kay MJS. Sinabi ba talaga ni kay MJS to mga ka-LE? May gumagalang espiritu na nambubuntis nang hindi nagpapaalam. Ay nako. Alright, sige, move on na nga tayo sa next comment natin. Yan, galing kay BB Dennis Orit. Yan, sabi niya, paano malulunod si Pedro? Hindi ba siya marunong lumangoy? Mangingisda nga siya, di ba? Oo nga no, bakit pa lang nagtanong nito mga ka-LE? Mangingisda tapos hindi marunong lumangoy. Ano yun? Anong klase yun? Well, yung kasi yung kwento dun sa Bible eh. Lumubog siya sa tubig after niyang pagdudahan yung powers ni Jesus. Yun yung sabi. Or baka naman, baka marunong talaga lumangoy si Peter mga ka-LE. Malakas lang talaga yung alon that time. Kasi may bagyo dun eh, according to the story, right? Baka marunong siya lumangoy and then nalunod lang siya kasi hindi stable yung tubig. Baka ganun, di tayo sure. Alright, move on na tayo sa next comment natin. Yan. Dalawa to. Alright, sige. Magsasabay na lang natin. Baka iisa lang din kasi yung idea na gusto nilang i-share. Yan, according to kay LE John Ray Mendoza 7768. Sabi niya, punta ka sa mga may anting-anting. Sabihin mo, gusto mong makakita ng himala at mapagbigyan ka sa ngalan ng Diyos Ama. Yun yung sabi niya. So, mga ka-LE, gusto kong malaman nyo na ako, medyo duda ako sa mga taong may anting-anting. Hindi ako masyadong naniniwala rin dyan. Mas naniniwala kasi ako sa idea ng cause and effect eh. Etong mga agimat and anting-anting na ito mga ka-LE ay mga halimbawa din ng tinatawag nating miracle or mga himala. In some ways. Kasi binaviolate rin nila yung natural laws. Which is, yun nga, yung cause and effect na kanina pa natin nababanggit. So, kung natuklaw ka ng makamandag na ahas, ang effect nun ay mamamatay ka. Now, meron akong ikikwento sa inyo mga ka-LE. Gusto ko itong i-share na kwento na to. So, sa isang probinsya, merong isang lalaki doon na sabi meron daw siyang anting-anting sa katawan niya. Kasi nung isang beses na tinuklaw siya ng isang makamandag na ahas, hindi daw siya nagkasakit at hindi rin siya namatay. Ngayon, nag-start siyang mag-isip na may espesyal na bagay sa kanya, na kakaiba siya. Kasi yung ibang tao nung kinagat sila ng makamandag na ahas, namatay sila agad. Tapos, iba yung nangyari sa kanya. Siya hindi siya namatay, hindi siya nagkasakit. Nagtuloy-tuloy lang yung buhay, naging normal lang siya, walang nangyari sa kanya. So, nagsimula siyang maniwala na immune siya sa kamandag ng ahas. Nabuo sa isip niya yung paniniwala na meron siyang agimat sa katawan niya, sa dugo, na hindi ako mamatay sa mga kamandag ng ahas, ganyan. Meron akong anting-anting na mas makapangyarihan sa kamandag ng ahas. Yun. Isang araw, kinwento niya yun sa mga kabarangay niya na hindi daw siya tinatablahan ng kamandag ng ahas. And yung mga tao, understandably, hindi naniwala sa kanya kasi ang dami ng tao na natuklaw ng ahas and then lahat sila namatay. Kaya nung sumunod na araw, kinuha niya ulit yung makamandag na ahas na yon and plano niya magpatuklaw para mapatunayan sa mga tao na immune talaga siya sa kamandag. Ayun mga ka-LE, ito na mga ka-LE. Pinalibutan siya ng mga tao habang hawak niya yung ahas. Tapos ilang saglit pa, tinuklaw siya ng ahas. Mabilis na
na isang iglap lang. Tapos nagulat yung mga tao, lahat kinabahan. So, walang nangyari sa kanya, hindi siya namatay. Bumilib silang lahat. Kasi hindi namatay yung lalaki eh. Kaso nga lang, after 5 minutes, nahilo siya. Yung lalaki nahilo. Tapos, bumulagta siya sa lupa. Tapos, namatay siya. So, maraming tanong na nabuo dun sa kwento na to for sure. Unang tanong mga ka-LE for sure na tumatakbo sa isip nyo ay kung totoo bang nangyari ang kwento na to. And ang sagot dito ay hindi. Gawa-gawa ko lang yung kwento na to mga ka-LE. Meron lang akong punto na gustong i-share. Kaya, ito na, malapit na i-share ko na. Probably yung question mga ka-LE ay bakit siya namatay nung tinuklaw siya ng ahas sa pangalawang pagkakataon. Kung hindi naman siya namatay nung una, meron ba talaga siyang kamandag? Hindi na ba umepekto yung kamandag dun sa pangalawang kagat? Nawala na ba yung kamandag na yon? So, para malaman natin yung sagot dito, kailangan nating maunawaan kung paano nagwo-work yung defense mechanism ng ahas. So, para sa mga ahas, mahirap i-produce yung mga kamandag nila. Kaya tinitipid nila yon and nagre-release lang sila ng kamandag kung talagang kinakailangan talaga. That being said, merong mga tinatawag na dry bites. Ito yung tutuklawin ka ng ahas pero hindi sila magre-release ng venom. Parang warning shot lang siya mga ka-LE para lang lumayo ka sa kanya. Warning shot lang yon, alright? Ngayon, kapag di ka pa rin lumayo after nung warning shot, sa pangalawang tuklaw, doon ka talaga mamamatay kasi doon na siya magre-release ng venom. Ngayon, i-apply natin yung knowledge na to doon sa kwento natin kanina. Yung unang tuklaw ng ahas doon sa lalaki, kaya hindi siya namatay ay dahil yun ay dry bite. Warning shot lang yun mula sa ahas. Kaya hindi siya namatay. Pero dahil wala siyang knowledge doon sa idea na minsan hindi nagre-release ng venom yung mga ahas, na-interpret niya yon as a miracle. Na-interpret niya na meron siyang agimat, meron siyang anting-anting. Napaniwala niya yung sarili niya na meron siyang protection laban sa kamandag ng ahas, which is nakakamatay. Yun yung kayang i-produce ng pagiging ignorante sa mga basic knowledge. Kaya nating magsinungaling sa sarili natin and then mapaniwala natin yung sarili natin na meron talaga tayong kakaibang kakayahan or kapangyarihan. Nag-come up siya sa ganitong idea kasi wala siyang idea na minsan ganun lang talaga, warning shot lang yung kamandag ng ahas eh. Kaya nung pangalawang tuklaw, doon na siya namatay. Ibig sabihin ba nun mga ka-LE, hindi na gumana yung agimat niya? Well, hindi naman. Ibig sabihin nun, wala talaga siyang agimat in the first place. Hindi lang niya alam kung ano talaga yung nangyari nung unang beses na kinagat siya ng ahas. Nakita niyo yung nangyari sa kwento mga ka-LE? Yung bagay na inakala niyang himala, miracle, agimat, anting-anting ay misinterpretation at misunderstanding lamang ng dun sa kung ano ba talaga yung nangyari. Gusto kong ipakita sa kwento na to kung gaano kadali at kabilis gumawa ng mga mahakahakang miracle story dahil hindi natin naiintindihan yung mga bagay-bagay. Imagine niyo kung alam ng lalaki na may warning shot yung mga ahas, baka hindi na niya tinry magpatuklaw ng pangalawang beses, di ba? Baka hindi niya naisip sa sarili niya na meron siyang anting-anting. Baka sinabi niya sa sarili niya na maswerte ako kasi hindi nag-release ng kamandag yung ahas. Pero dahil wala siyang alam doon, hindi niya alam yung bagay na yun. Naisip niya na, hindi ako tinablahan ng kamandag. Baka may anting-anting ako, baka may powers ako, baka may protection ako. Diba? Which is malaking pagkakamali kasi yun yung reason kung bakit siya namatay. Dahil naniwala siya sa maling akala, yung maling akala na yun yung tumapos sa kanya. Now, move on na tayo sa ating susunod na comment. And ito na yung last comment natin sa ating miracle story video. Galing to kay Hypertonal. Yan. Sabi niya, witnesses misinterpretation of highly advanced technology. Referring to mga ka-LE dun sa mga kwento ng mga miracles na pinag-usapan natin dun sa videos. Gaya nga nang sabi ko dun sa video natin, di ba? Every time na makakarinig kayo ng mga miracle stories, mga kwento ng mga mahimalang pangyayari, lagi nating i-consider yung possibility na yung witness na yun, yung nagsasabi na nakasaksi siya ng mahimalang pangyayari. Lagi nating i-consider yung possibility na namalikmata lang siya, nagkakamali siya,
hindi lang niya naintindihan kung ano yung nangyari or mali yung impormasyon na naipasa niya or naipasa sa kanya. And baka nagsisinungaling siya or nanloloko. Kasi may mga possibility na mas malapit sa katotohanan at mas madaling maintindihan compare sa mga miraculous story na minsan mas mabilis nating paniwalaan na dapat ay hindi kasi nga violation yon of natural law. Yon. So, pagpasensyahan nyo na kung kanina tahol ng tahol yung mga aso ngayon, umaalulong na yung isa. Pagpasensyahan nyo na mga ka-LE, no? Alright? Yun na yung last na comment natin sa ating Miracle Story video. Magmumubo na tayo sa mga comments na napili natin ngayon mula naman sa ating Flat Earth video. Yan. Yon, sabi dito sa ating unang comment, okay? Mula dito kay Restituto Pascual. Sabi niya, ang tubig o ang dagat po ba ay nag-curve din ba? So, tinatanong niya dito kung yung dagat daw ba natin ay may curvature din. Kay LE, ang sagot dyan ay oo, yes. Yung karagatan ay may kurbada din. And yung curvature ng dagat ay sumusunod sa curvature ng Earth. So, kaya nangyayari to kay LE kasi dahil to sa gravity. Kasi yung gravity ng Earth, lahat ng object na nandito sa planeta natin ay hinahatak niya papunta sa center. And ito yung rason kung bakit sinusunod ng dagat yung curvature ng planeta natin. So, yung gravity rin yung rason kung bakit hindi tumitilapon sa kalawakan yung mga tubig sa planet Earth. Yun. Pasalamatan natin ang gravity. Kung hindi dahil sa kanya, wala sana tayo ngayon. And wala tayong dagat. Alright. Ayan, move on na tayo sa ating susunod na comment. Mula naman to kay Aldrin Matalog 7807. Sabi niya, ako mas naniniwalang flat ang Earth. Nasa Bible naman kasi. Pero kung Illuminati ka at NASA ka, maniniwala, malamang papauto ka sa kanila. Mga ka-LE, pagpasensyahan nyo na yung mga aso sa background natin. Hindi ko sila masaway eh. So yun, mabalik tayo sa comment. Napansin ko lang mga ka-LE, no? Yung NASA, parang lagi siyang part ng mga conspiracy theory, no? Napapansin nyo rin ba yun? Pansin ko rin na parang hirap yung mga tao na maniwala sa space agency na to. Siguro kasi, aside sa kumukontra yung mga discoveries ng NASA sa ating mga religious at conventional beliefs, yun nga, tulad nga ng paniniwala na flat ang mundo, tapos pag umakit ka doon sa taas, may langit, diba? Ganun yung sabi dati. Pag umakit ka daw sa pinakataas, makita mo doon yung langit, si San Pedro, si Jesus, lahat sila doon nagpa-party. Pero dahil narating na ng NASA yung space, natuklasan natin na wala palang langit sa space. So, ang nandun lang ay space. Literal, space lang, mga planeta and celestial bodies and mga ulap. So, yun. And aside from that, no, medyo mahirap din para sa isang normal na tao na intindihin yung mga bagay na pinag-aaralan ng NASA. And for some reason, lagi rin silang kinoconnect sa Illuminati. So, para sa ka-LE natin na to na si Aldrin, okay lang naman na maniwala ka na flat ang Earth. Wala namang problema doon. Walang problema ron. Wala namang namimilit sa'yo na maniwala ka na bilog ang mundo. Kaso nga lang, kapag ka tinest mo yung idea na yan, ibang sagot yung makukuha mo. 'Di ba? Pwede kang maniwala na flat ang Earth kahit kailan mo gusto. Walang pumipigil sa'yo. Kaso nga lang, kapag ka tinanaw mo yung mga naglalayag na barko sa dagat, makikita mo pa rin sila na lumulubog. Kasi binabaybay nila yung kurbada ng Earth. Actually, pwede naman kasi nating paniwalaan yung kahit anong idea eh. Ang question lang dito ay kung mayroon bang ebidensya magpapatunay na totoo ang idea na pinaniniwalaan natin. Kasi ideally, dapat pinaniniwalaan lang natin yung mga idea kung totoo ang mga ito. Pero apparently, hindi ganun yung nangyayari. Madali lang mang-brainwash ng mga tao at madali lang paniwalain yung mga tao sa kung ano-anong bagay kahit na wala yung katotohanan. Pero tanungin ko kayo mga ka-LE, mas gugustuhin nyo bang paniwalaan yung mga bagay na totoo o mga bagay na hindi? Kasi apparently, kaya ng utak natin maniwala kahit na hindi totoo yung isang bagay, kahit na walang evidence for that. Ganun talaga siya. And ka-LE, mabalik lang tayo dun sa comment mo. Nabanggit mo kasi dun na inuuto tayo ng NASA or ng Illuminati. Laging ganun. Gusto kong malaman,
paano ka nakakasiguro na hindi ka inuuto ng Bible? Sige nga, pag-isipan nyo nga yun. Kasi, isipin nyo, ang dali lang sabihin na inuuto tayo ng mga, ng NASA, ng mga scientist. Kasi, madalas silang salungat sa mga paniniwalang kinagis na natin eh. Pero, tinanong na ba natin ang ating mga sarili kung yung mga pinaniniwalaang natin na kinagis na natin ay may katotohanan o panguuto lang din? Pag-isipan nyo yan mga ka-Elia, para lalo kayong tumalino. Alright, move on na tayo sa ating next comment. Mula naman to kay Noel Balani. Yan. Sabi niya, halatang nanlinlang lang ang siyensya sa pinalilikuran ni Satanas para linlangin ang mga taong lihis sa katotohanan. This channel is for atheist people. Sabi niya. Nandun na naman yung magic word natin. Every time nga na next time, wait, instead na kape, bibili ako ng alak. Tapos every time na maririnig ko or may magko-comment ng salitang atheist, magsha-shot ako para malasing. Para tingnan natin kung saan pupunta yung mga sinasabi ko. Ganun yung gagawin ko next time. Every time na may mababasa akong comment na atheist o kaya Illuminati o kaya nanliligaw ng kaluluwa, magsha-shot ako ng alak. Tapos titingnan natin kung saan lalabas yung kulit ko. Kasi puro atheist na lang, buti pa yung comment kanina na pagkamalan pa tayong artist, no? So, yun sabi niya, this channel is for atheist, yan. So, ito na naman tayo mga ka-LE sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Yan, lagi talagang may comment na ganito. Pero okay lang naman mga ka-LE, walang problema. Pwede nyo naman akong sabihan ng kahit anong comments. Wala naman masyadong bearing yon. So, hindi naman tayo masyadong affected for that. Napansin ko lang dun sa unang comment mo ka-LE na binanggit mo si Satanas. So, gusto ko lang sabihin na una sa lahat, hindi totoo si Satanas. Hindi siya totoong pangalan or character. Ang salitang Satanas kasi ay isang title na nangangahulugang adversary or accuser. So, by this definition, kahit sino pwede maging Satanas. Kahit na sinong character sa Bible. Pwedeng maging Satanas si Jesus, pwedeng maging Satanas si Yahweh. Yun siya by definition. So, kung ini-imply mo naman na ang Satanas na tinutukoy mo sa comment mo ay ang devil na kalaban ni Yahweh, ito ay isang malaking insulto naman sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi ganito mga ka-LE, kapag sinabi natin na si Satan o ang devil ay ang kalaban ni Yahweh, parang sinabi na rin natin na hindi talaga makapangyarihan ng Diyos. Dahil kung talagang siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa universe, wala dapat Satan or devil na makakagawang kumalaban sa kanya. 'Di ba? Intindihan niyo ba yun mga ka-LE? Kung sinabi naman natin na natalo na ni Yahweh si Satan gamit ang kanyang powers, ibig sabihin hindi na nag-i-exist si Satan at ang devil. And tama ako doon sa una kong sinabi, hindi totoo si Satanas. And kung hindi naman pala nag-i-exist si Satanas kasi matagal na siyang natalo ni Yahweh, di wala na ang kaluluwa na maliligaw. Ganun lang yun mga ka-LE. So sa pangalawang comment naman tayo, yan, sinabi niya, this channel is for atheist. Yun, gaya pa rin ng dati. Diba? Lagi, hindi tayo mapapagod na sabihin yan. Pero totoo yung sinabi ko, baka next time alak na yung dalhin ko, hindi na kape. Ang ating channel na Learning Express 101 ay hindi lang para sa mga atheist. Yun lang yung gusto ko sabihin kay LE. Ang channel na to ay para sa lahat ng tao na gusto yung mga topics na tinatalakay namin. Ang ating channel ay para sa mga open-minded na tao. Yung klase ng mga tao na hindi na-offend kapag nakakarinig sila ng mga opposing beliefs or opinions. Yan. May mga tao kasi na ganun no? Yung kapag may narinig silang opinion or paniniwala na hindi nakalinya sa paniniwala nila, parang ready na agad sila makipag-away, makipagdebate. Yung makikipagtalo agad, may mga ganong tao yung sobrang hardcore. So, hindi to para sa kanila, para sa mga close-minded and narrow-minded na tao. Sa ibang channel na lang kayo manood, wag dito sa atin. And lagi ko naman sinasabi mga ka-LE na kung hindi kayo agree dun sa ina-upload ng content creator, wag nyo na lang silang panoorin. 'Di ba? May kalayaan naman tayo na mamili ng mga content creator na gusto nating panoorin at suportahan. And ganun din yung mga content creator. May kalayaan din kami na mag-publish ng mga content na
type namin or gusto naming pag-usapan. Yun. Ganun lang yun. Hayaan lang natin ang isa't isa. As long as wala tayong sinasaktan at inaapakang ibang tao. Alright? Alright. Next comment na tayo mga ka-LE. Yan. Mula sa ating ka-LE na si... Wait, what's this? Ang pangalan niya ay Nicholas24. Alright. Sabi niya, thank you talaga sa'yo. Tries ko pinapanood ang mga new videos mo. Sa una kasi, nakakatulog ako. Para kasing ASMR videos eh. Then, second time, para makita ko ang content. And third, para mas lalo kong maintindihan and madagdagan ang kaalaman. Yan. Thank you sa iyo, Learning Express 101. Yan. Thank you kay LE Nicholas na maraming parang napansin ko, marami nagsasabi na nakakatulog sila sa mga videos natin. Dahil ba mahaba, mga ka-LE? Or dahil nakakaantok yung boses? May mga tao din kasi na nagsasabi na nakakaantok daw yung boses ko. Pero para sa akin, hindi naman. Parang ano lang talaga siya. Normal na salita. Wait lang, ka-LE. Wait lang ah. Naisip ko lang yung idea na nagiging pampatulog yung mga vids natin. Diba? Imagine niyo yun. So, ibig sabihin, boses ko yung huling naririnig ng mga ka-LE natin bago sila makatulog. Na-imagine ko lang yun mga ka-LE, nakaka-flatter. Thank you. Thank you so much sa comment mga ka-LE. Alright? Wala naman siyang tanong doon, so yun lang yun. Thank you. Next comment na tayo mga ka-LE. Mula naman to kay Jules de la Serna Vlog. Yan. Sabi niya, gusto kong paniwalaan yung flat earth. Kaso hindi niya ma-explain yung lunar and solar eclipse kung paano nangyayari sa flat earth. Isa to sa mga binring up ko dun sa flat earth video natin mga ka-LE. Madali talagang maniwala sa flat earth ideology kasi kung magbe-base tayo sa common sense natin, sa pakiramdam natin, sa simpleng pagtingin sa paligid, parang flat talaga yung earth Tapos kapag naglakad pa tayo, hindi naman natin nararamdaman yung kurbada. Kapag nag-drive rin tayo, wala naman tayong nararamdamang kurbada sa sasakyan, di ba? Kung wala naman tayong alam sa gravity, mahirap ding ma-imagine na bilog ang mundo kasi yung mga taong nakatira sa ilalim, mahuhulog lang sila sa kalawakan. Tapos yung dagat, aagos lang din sa kalawakan. Kung pagbabasihan lang natin yung nakikita at nararamdaman natin, masasabi talaga natin na flat ang earth. Pero sabi nga, 'di ba, kung meron man tinuturo sa atin ng scientific method, ito ay ang katotohanan na kahit pakiramdam natin ay siguradong sigurado na tayo sa bagay na alam natin, pwede pa rin tayong magkamali. At ang flat earth theory versus modern scientific knowledge ay ang isang halimbawa ng bagay na to, mga ka-LE. Yun. Di ba, kailangan natin mag-base sa mga evidence and observation, hindi sa pakiramdam natin. Kasi pwede yung magkamali Yun lang, yun yung gusto ko sabihin. Alright, move on na tayo sa ating next comment. Yan, mula naman kay MVP DJ TV. Yan, sabi niya, si LE parang may malaking galit sa Bible. Ang Bible, hindi parang isang magazine or like a fairy tale book. Ang mga mensahe ng Bible, nakalihim sa hiwaga. Kaya kung ako sa'yo, stop mo na yan. Baka bukas makalawa, magkulot-kulot na ng buhok. Maling paliwanag. Yun. Sabi niya yun. Wala naman akong galit sa Bible mga ka-LE. Alam niyo naman yan, di ba? And ka-LE MVP, no? Wala akong galit sa Bible. Etong ginagawa natin sa ating channel ay tulad lang din ng ginagawa natin dati. China-challenge lang natin yung mga ideas na natututunan natin. Kasi ikaw as an individual, 'di ba? Kahit na naniniwala ka na banal at mahiwaga ang lahat ng nakasulat sa Bible. Kapag binasa mo yung book na 'yon and inanalyze mo yung mga kwento, mapapansin mo na hindi totoo yung paniniwala na 'yan. Bigyan kita ng isang halimbawa, ka-LE, no? Basahin mo yung kwento ng Sodom at Gomorrah sa Genesis chapter 19. Lagi ko tong binibring up every time na may magsasabi na parang pag may tao na nag-i-impose sa akin na lahat ng nakasulat sa Bible ay tama or maganda, meron kang mababasang part doon sa kwento na yun kung saan inoffer ni Lot yung dalawang anak niyang babae na mga virgin sa taong bayan na silang dalawa na lang yung gahasain. Ginawa niya to para maprotektahan niya yung mga bisita niya.
willing siyang ipagahasa yung mga inosente niyang anak na babae. Ngayong narinig mo yan ka Eli, tatanungin kita, tunog banal at mahiwaga ba ang kwento na yan? Imaginein mo kung merong tatay na makabasa nito na naniniwala na banal ang mga nakasulat sa Bible. Tapos gawin niya rin yan sa mga anak niyang babae. O kaya may mga batang babae na makabasa nito. Ano yung mararamdaman nila? Na-imagine nyo ba yung trauma na ihahatid ng kwento na to sa mga inosenteng bata? Yan yung rason kung bakit sinusubukan nating i-challenge yung mga traditional ideas natin about sa Bible. Minsan kasi sobrang na tayong napaniwala, hindi na tayo nag-iisip sa sarili natin. Kahit na may nabasa tayong mali, hindi na natin kine-question. Kagaya nga yan, kagaya nung kwento na yon, or yung kwento ni Abraham at ni Isaac. Imagine niyo yun, basically ganito yung nangyari doon sa kwento ni Abraham at ni Isaac, mga ka-LE. Yung tatay, si Abraham, meron siyang naririnig na boses sa loob ng ulo niya. Tapos yung boses na yun, inuutusan siya na patayin yung anak niya. Ngayon, ginawa niya yun. Alright? Dinala niya yung anak niya sa bundok, tas parang i-execute na niya yung plano, yung binubulong sa kanya ng boses sa loob ng tenga niya. Tapos, may narinig siya ulit na pinigilan siyang gawin yun. Muntik na niya mapatay yung bata. Imagine niyo mga ka-LE, kung merong ganyang klaseng mangyari ngayon, now na alam na natin yung mga kaso ng schizophrenia or meron na tayong konsepto ng mental health. Imagine niyo kung merong tatay na or nanay na may narinig na ganong boses sa loob ng ulo niya na gustong tapusin yung buhay ng mga anak niya and then ginawa niya. Kaya basta malalim na bagay ito mga ka-LE and marami pa tayong dapat ayusin. Yun yung reason kung bakit challenge natin to. Paunti-unti lang para lang matuto tayo na mag-isip para sa mga sarili natin. And yun nga, 'di ba, usual stuff, critical thinking, pang matatalino lang. Basta yun, alam niyo yan, yung mga nanonood sa atin sa Learning Express 101, alam na nila kung ano yung sinasabi ko. And yun nga, yun. Ginagawa natin to kasi malaki yung impluwensya ng Bible sa buhay natin. Lalo na tayo ay nakatira sa isang Catholic state. And madalas na aapektuhan ng mga aral ng libro na to, yung paraan kung paano natin itrato yung ating kapwa. Even yung mga batas ngayon na gusto nating ipase, kahit na mali, kahit na outdated na siya, dahil sinasabi ng Bible na hindi pwede yun, ayaw natin na ipasa siya. Ibig sabihin, ganun katindi yung impluwensya ng libro na to sa atin. Pinipigilan tayo nito mag-progress, pinipigilan tayo nito mag-isip, 'di ba? Aminin man natin yan o hindi. Yun yung dapat nating tandaan mga ka-LE. Hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay maganda at kaaya-aya. Hindi ko naman sinasabi na masama yung mga nakasulat sa Bible at hindi na sila dapat sundin. Ang sinasabi ko lang ay isinulat ang libro na to ilang libong taon na yung nakararaan. Kaya yung mga beliefs, knowledge, and traditions na mababasa natin dito ay sumasalamin sa buhay, paniniwala at pangangailangan ng mga tao ilang libong taon nang nakararaan kung kailan na isulat yung libro na to. Ganon. Hindi niya nire-represent yung salita ng Diyos. Ang nire-represent nito ay ang buhay at tradisyon ng mga tao noong panahon na yun. Yun mga ka-LE. And karamihan sa mga paniniwala at traditions na ito ay hindi na naaangkop sa moderno nating panahon. Yung reason kung bakit inoffer ni Lot na ipagahasa yung mga anak niyang babae sa mga tao ay dahil that time, ang tingin nila sa mga kababaihan ay mga property. Hindi sila tinuturing na tao. Ang tingin sa kanila, property. Kung nabuhay ka noong mga panahong yun and then lalaki ka, pwede mong ibenta yung mga babae. Pwede mo silang gawing alipin, pwede mo rin silang saktan at gawa ng krimen and hindi ka mananagot. Pero ngayon, hindi na yan na-a-apply sa atin. Yung mga tao ngayon, overprotective na tayo sa mga kababaihan natin. Mapananay, kapatid o anak man yan. And yung mga tatay ngayon, kuya, boyfriend, gagawin nila lahat, maprotektahan lang yung mga babae sa buhay nila. Yun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, mapananay man yan, kapatid, anak, girlfriend, asawa. Gagawin natin lahat ngayon, maprotektahan lang yung mga babae sa buhay natin. Hindi natin gagayahin yung ginawa ni Lot.
Na-imagine nyo ba kung mabuhay si Lot ngayon, tas makita niya kung paano natin tinatrato yung mga babae? Bakit natin pinag-aaral yung mga babae? Bakit natin sila inaalagaan? Kapag yung mga characters na nababasa natin sa Bible, kagaya ni Abraham, yan, ni Lot, ni Moses, pag nakita nila kung gaano kaganda yung trato natin sa mga babae ngayon, baka sabihin nila hindi tayo totoong nagbabasa ng Bible. Baka magulat sila kasi hindi natin sila tinutularan eh, 'di ba? Yun yung sinasabi ko mga ka-LE, may mga bagay na nakasulat sa Bible na kailangan na nating bitawan sa nakaraan para makamove on na tayo sa ating future. Yun. Sana nagets nyo ako mga ka-LE, no, dun sa sinasabi ko na kailangan nating i-challenge yung mga beliefs na ito para ma-eliminate na natin yung mga hindi magagandang beliefs and traditions na naipasa sa atin. Alright? Alright. Buti matatalino yung mga listeners natin. Hindi ko na kailangan masyadong magpaliwanag pa. Alright. Move on na tayo sa ating next comment mga ka-LE. Mula naman kay Joey de la Cruz. Sabi niya, ang Mercury, Pluto at iba pang planeta, bilog. Tapos ang Earth ay flat? Question mark yun sa dulo. Ang problema, ayaw nilang maniwala sa satellite at hindi rin sila naniniwala na nakalabas na ang tao sa mundo. Yun yung sabi niya. Isa pa ito mga ka-LE, no? Yun nga kagaya ito ng unang comment kanina. Well, hindi na rin kasi natin problema ka-LE kung ayaw nila maniwala eh. Kumbaga, sarado na yung isip nila eh. Kahit anong paliwanag natin, hindi na yun tatagos. Hindi na yun papasok doon. Kailangan merong mangyari na parang life-changing or something na para ma-open ulit yung isip nila intellectually for that. So, hindi na natin sila responsibilidad. Kung ayaw nilang maniwala na bilog ang mundo, walang problema doon. Kapag ka-test naman nila yung hypothesis nila or yung theory na flat ang mundo, iba yung sagot na lalabas. And sila din yung makaka-realize nun. Alright? Move on na tayo sa ating next comment, mga ka-LE. Mula naman kay One Just Carl. Sabi niya, maraming scientist sa Europa noong lumang panahon ang inakusahang mangkukulam dahil sa kanilang discoveries na di naaayon sa doktrina ng mga Kristiyano. Isa sa mga pinatay ay si Giordano Bruno. Ayo, mga ka-LE. Nabasa ko to sa isang science book eh. Parang, Human Universe yata yun ni Brian Cox. Hindi ako sure. Hindi ako sure exactly, pero parang dun yata, dun ko siya nabasa. Yung kwento ni Giordano Bruno, mga ka-LE, siya yung Italian astronomer noong 1500s na nagsabi or nakadiscover rather na hindi ang Earth ang sentro ng solar system, kundi ang araw. So, dahil yung idea ni Giordano Bruno that time ay against sa teachings ng Catholic Church, naparusahan siya ng sobra. So, yung parusa na ginawa sa kanya, sinunog siya ng buhay habang nakatali sa poste. Yata, parang ganon. Parang isa yun sa mga sikat na parusa that time. So, yun yung itatali ka sa troso ba yun? Or sa poste ng kahoy. Tapos, sisilabang ka habang nakatali ka dun. Ganon yung ginawa sa kanya. So, nakakalungkot na kwento ito, mga ka-LE. Kasi, kung titignan natin, tama yung sinasabi ni Bruno eh. Siya yung tama sa sitwasyon na yun. Pero tandaan natin na noong mga panahong yun, yung simbahan lang yung pinagkakatiwalaan ng mga tao and yun lang yung source ng kanilang information. That time, pinagbabawal yung free thinking. Hindi ka pwedeng mag-isip sa sarili mo o bumuo ng mga bagong ideas. Kailangan sa simbahan lang yun ang gagaling. Kapag may sinabi ang simbahan, kahit na mali or wala yung basehan, tatanggapin at paniniwalaan yun ng mga tao. Isang halimbawa nga rito, yung paniniwala na ang Earth ang sentro ng lahat, na kinontra naman ang idea ni Giordano Bruno. Imagine niyo yun, mga ka-LE. Lahat ng tao sa Europa ay naniniwala sa maling bagay. At si Giordano Bruno lang yung nag-iisang tao na tama yung pinaniniwalaan. Pero siya pa rin yung naparusahan. Pwede nating sabihin na paulit-ulit din tong nangyayari dito sa atin, sa Pinas ngayon eh. Sabi nila, history repeats itself, di ba? Pero may kulang sa quotation na yun, mga ka-LE. Ito yung tama. Ganito dapat. Those who don't know history are bound to repeat them.
Kasi kung iisipin niyo mga ka-LE, mauulit lang ang kasaysayan kung yung mga taong nabubuhay ngayon ay walang kaalam-alam or walang natutunan sa nangyari noon. Kasi kung alam natin na hindi maganda yung nangyari sa ating kasaysayan, gagawin natin ang lahat para hindi na yun mangyari ulit eh. And kung iisipin niyo mga ka-LE, yung kwento ni Giordano Bruno ay nahahawig sa nangyayari rito sa atin. Every time na may mga taong darating na naglalatag ng mga progresibong idea na makakatulong para mas mapaganda yung lipunan natin, inaatake natin sila. Ni hindi tayo nakikinig, 'di ba? Agad-agad nagagalit tayo sa kanila, binabash natin sila, gusto natin silang maparusahan. Bakit nila tayo ini-educate? Ganyan yung mga reaksyon natin. Ganun yung madalas na dahil ayaw natin sa mga bagong idea at ayaw nating bitawan yung mga maling tradisyon at paniniwala natin, tayo mismo yung pumipigil sa progression ng ating lipunan. Pwede tayong matuto sa kwento ni Giordano Bruno. Baka kaya lang tayo naniniwala na history repeats itself ay dahil wala naman tayong alam sa kasaysayan in the first place. Hindi ko intensyon na magtunog suplado or maldito doon mga ka-LE. Yun lang yung gusto ko sabihin. Kasi nakakapagod na paulit-ulit na sinasabi ng mga tao na history repeats itself. Tanungin mo yung sarili mo, nag-aral ka ba? Alam mo ba kung ano yung history natin? Kung hindi, don't say that. Ganun lang yun. Alright? Di ako galit Ano lang. Pagod lang. Pagod lang ako sa galawan ng mga kababayan natin. Hindi naman lahat, yung ilan lang. Alright? Move on na tayo sa ating next comment, mga ka-LE. Mula naman kay Mark NK. Yan. Sabi niya, kulang pa rin yung knowledge mo, sir. Yes, alam naman natin yan na kulang pa rin yung knowledge natin. Yan nga yung reason kaya constantly ako na nagbabasa ng libro. Kasi alam ko na sobrang daming bagay pa na pwede kong matutunan. Hindi ko naman sinasabi na matalino ako. Yung pagbabasa kasi ng libro, hobby kasi siya para sa akin eh. Yun. Di ba may kasabihan nga tayo na the more you learn, the less you know. Kaya ganito mga ka-LE, kasi kapag lagi kang nag-aaral, while may mga bagay kang natututunan, constantly mo ring nalalaman or nare-realize na sobrang dami pang impormasyon na kailangan mong malaman. Kumbaga doon mo lang ma-realize na parang grabe, akala ko alam ko na lahat. Parang ganun parang ganun siya. Yung mga ka-LE natin na reader, magigets nila ako. Ganun lang yun mga ka-LE. Mas magugulat nga ako kapag may tao na nagsabi sa akin na alam na nila yung lahat eh. Doon ako nagugulat. Kaya ayun, thank you. Thank you doon sa comment mo ka-LE Mark ha. Dahil pinaalala mo sa akin na kailangan ko pang magbasa ng magbasa. Yan, thank you. Yan, next comment na tayo mga ka-LE. Mula naman to kay Team Alvarez. Sabi niya, pahabol nga, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay galing sa Diyos. May fake news na noon pa lang at may pakialamero na simula pa lang. Ayun, no. Totoo rin to mga ka-LE. Yes. Wait, what's this? Yun, kagaya nga ng sabi ko kanina, 'di ba? Imagine niyo na lang mga ka-LE, kung ngayon nga na available na lahat ng information, sobrang dali pa rin magpakalat ng maling impormasyon, magtala ng maling impormasyon, and marami pa rin tao na naniniwala sa mga maling bagay like fake news. Ano pa kaya dati? Ano pa kaya dati na nalaman natin kung gaano kahaba yung panahon bago nagsimulang i-document ng mga tao yung mga pangyayari at yung mga bagay-bagay. Yung chances na ang mai-record nila ay mali ay mas malaki kaysa sa makapag-record sila ng tama. Alright? Move on na tayo sa ating next comment. Mula naman kay Audible Man. Yan. Sabi niya, sa madaling salita, kulang pa sa kaalaman ang mga sinaunang tao. Kaya akala nila talaga ay flat ang mundo. Exactly. Tama yung sinabi ng ka-LE natin. Isa yun sa mga bagay na dapat natin talagang tandaan eh. Kasi tayong mga tao, meron tayong kakaibang paniniwala na kapag mas matanda yung isang idea or yung paniniwala, mas totoo yun. Pero isipin din natin mga ka-LE na yung mga tao na nag-imbento ng mga ideas na yun ay kulang ang kaalaman sa mundo natin. Isa rin
yun sa mga rason kung bakit meron tayong flat earth theory Kasi yung mga tao na nag-imbento ng idea na to ay hindi kompleto yung kaalaman sa earth and sa universe. Ngayon, sa kabilang banda, kung meron naman silang sophisticated na telescope at kaalaman sa astronomy noon, baka hindi na naimbento yung flat earth theory in the first place, di ba? Baka ibang shape ng mundo yung naimbento nila. Baka hugis bilog or hugis donut. Hindi natin masabi. Kasi nga, wala silang way para malaman nila yung information na yun that time. Nagigets nyo ba yun mga ka-LE? Kung meron lang silang sapat na kaalaman, baka naging mas creative pa sila sa mga ideas nila. Alright, next comment na tayo mga ka-LE. Galing kay Animal. Sabi niya, ka-LE, kung bilog ang mundo, bakit nakikita ang buwan sa umaga at gabi? Kung umaga, di ba, nakatutok ang side ng Earth sa araw? Paggabi, nakatutok naman ang Earth sa side ng buwan. Pero bakit nakikita pa rin ang buwan sa umaga? Alright, magandang tanong ito mga ka-LE. Try ko siya i-explain, okay? Pero, huwag niyo ako masyadong i-explain ko sa inyo yung parang structure. Pero, hindi in exact detail. Isa to sa mga misconception kasi ng mga tao pagdating sa buwan may idea tayo na gabi lang natin dapat or pwedeng makita yung buwan sa langit. Kasi doon natin siya madalas agad napapansin, di ba? Pero sa totoo lang mga ka-LE, pwede rin nating makita ang buwan kapag umaga. At kasing dalas ito ng probability na makita natin ang buwan sa gabi. So, hindi ako astronomer pero ito yung idea. Kailangan muna nating malaman kung paano gumagalaw yung mga celestial body sa solar system. So, ang Earth ay nag-orbit sa araw. Tapos, ang buwan naman ay nag-orbit sa Earth. So, dahil umiikot yung buwan sa planet Earth, tayong mga nandito sa Earth, pwede nating matanaw ang buwan sa gabi. At kung minsan, pwede rin natin itong matanaw sa umaga. Kasi iniikutan niya yung planeta natin Ito yung tinatawag na lunar cycle. And yung cycle na to, natatapos to buwan-buwan. Sa isang buwan, merong approximately 30 days. So, kailangan natin tong hatiin. Since yung planet Earth ay meron dalawang side, which is yung night side and yung morning side. So, 30 days divided by 2, ang lalabas ay 15. So, approximately 15 days natin pwedeng makita ang buwan sa gabi. And approximately 15 days din natin siyang pwedeng makita sa umaga kapag ka nasa kabilang side naman siya. Parang ganyan yung idea mga ka-LE. 15 days sa kabilang side kung saan usually nandun yung sikat ng araw. And then 15 days sa kabilang side kung saan usually gabi. Yun. Ganun lang siya mga ka-LE. Hindi siya nag-i-stay sa dark side lang ng planet Earth. Umiikot siya sa planet Earth. Yun yung rason kung bakit nakikita natin yung buwan pag umaga minsan. So, para balikan natin yung comment ni ka-LE na ang pangalan ay Animal. Kaya nakikita natin ang buwan sa umaga, hindi dahil flat ang Earth, kundi dahil ito ay nag-orbit sa planet Earth. So, move on na tayo sa ating next and last comment mga ka-LE. Mula naman to kay ka-LE Benzi. Yan. Sino po dito ang flat earther? Sabi niya. Then, explain to me bakit may timeline. So, feeling ko yung gustong sabihin dito ni ka-LE, time zone. Ito yung yung time zone, ito yung pagkakaroon ng iba't ibang bansa ng magkakaibang oras, depende sa rotation ng Earth. So, yun nga gaya nga ng sabi ko kanina, paulit-ulit ko nang sinasabi dahil bilog at umiikot yung mundo natin. Approximately 24 hours a day. Natural lang na yung iba't ibang region ng planet Earth ay magkaroon ng iba't ibang oras. So, dahil sa bilog na shape ng Earth, hindi naliliwanagan ng araw yung kabuuan ng mundo natin sa parehong oras. Laging kalahati lang yung maliwanag, which is umaga, and then kalahati madilim, which is yung gabi. So, kung umaga at maliwanag dito sa atin sa Philippines or sa Asia Pacific, madilim at gabi naman sa kabilang side ng planet Earth. Ganun siya mga ka-LE. Ganun yung way kung paano siya nagwo-work. So, I guess yun na yun mga ka-LE. Tapos na ang ating third episode ng Learning Express 101 podcast. Kung nakaabot ka sa dulo na to, ka-LE, maraming salamat sa iyo. And
Nga pala mga ka-LE, sorry hindi ko alam na nag-iiwan din pala kayo ng comment dito sa podcast channel natin. Thank you. Binabasa ko naman siya. Baka next time, mamili din ako ng comment sa ating mga podcast episode. And yun yung sasagutin natin. So, kung gusto niyo ma-feature sa susunod na podcast episode, mag-comment lang kayo dyan. Alright? Dito na muna ako mga ka-LE. Magpapaalam na muna ang inyong lingkod. Alright? Ang inyong ka-LE na mula sa Learning Express 101. Ako si Ayan. Magkita tayo sa susunod nating video sa main channel na Learning Express 101 at magkikita tayo sa susunod na episode ng ating podcast. Alright? Lagi kayong mag-iingat mga ka-LE. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado. Kita-kits sa susunod nating episode dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala mga ka-LE. Sana nagkising namin ang isip nyo. Walang bibitiw. Kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!